Ako si Winona, 25 taong gulang. Teacher ako sa isang pribadong paaralan dito sa Maynila. Ang aking karanasan ay nangyari nang makilala ko si Jeric, isa sa mga estudyante ko sa high school. Cute si Jeric at matipuno ang katawan kahit na bata pa ito. Minsan nagklase ako sa kanila at medyo sinusulyapan ko siya habang nagtuturo ako. Para namang napupunan niya ang paminsang-minsang pagsulyap ko sa kanya dahil sa tuwing gagawin ko yon ay ngumingiti siya. Medyo nahiya na rin ako kaya hindi ko na yun inulit at tinuon ko na lang ang sarili ko sa pagtuturo. Sex scandal, sex stories, sex fantasy, sex education, sex anatomy, Pinay sex video. Pagtapos ng klase, ay tinungo ako ni Lily. Ma'am, birthday ko po kasi ngayon eh. Medyo nahihiya pa ito habang nagsasalita. Ganun ba? Happy birthday ha? Saan ba ang handa? Biro ko sa kanya. Yun nga po sana yung pinunta ko dito. Kasi po gusto ko po kayong anyayahan mamayang gabi. May konting salo-salo po sa bahay. Ganun ba? Salamat ha. Sige ha, pipilitin kong makarating, okay? Sige po ma'am ha, hihintayin ko po kayo sa bahay mamaya. Paninigurado niya. Sige, tatapusin ko lang itong ginagawa ko. Sagot ko kay Lily. Binilisan ko ang paggawa ng lesson plan para makapunta sa kaarawan ni Lily at baka magtampo pa yun sa akin. Pasado 6:00 na nang matapos ko ang aking ginagawa. Pagdating ko sa bahay ni Lily ay medyo maraming tao. Sumilip ako sa bakuran nila dahil medyo nahihiya rin akong tumawag mula sa labas. Bigla akong may narinig na tumawag sa pangalan ko. Ma'am Win, pasok po kayo. Sabi ng boses. Ba't nakita pala ako ni Lily? Sabi ko sa sarili. Ma'am, kanino ko pa kayo hinihintay? Akala ko hindi na kayo darating. Ma'am, kanino ko pa kayo hinihintay? Akala ko hindi na kayo darating. Sabi pa niya habang inaakay ako papasok sa loob ng bahay nila. Pagpasok namin ay nagulat ako dahil nandun na rin pala sina Jeric at mga barkada nito at iba pang mga babaeng kaibigan naman ni Lily. Good evening ma'am. Sabay-sabay nilang bati sa akin. Ngunit kay Jeric lang ako napatingin. Nang makita kong nakatingin na rin siya, ay agad akong yumuko dahil baka mahalata niya na may paghanga ako sa kanya. Pasado 9:00 na ng gabi at ang ibang bisita ay nagsiuwian na. Ngunit sila Jeric ay nandun pa rin at nagsimula pa silang mag-inuman. Habang ako naman ay nakikipagkwentuhan sa mga babae kong estudyante. Maya-maya pa ay nagaya na ang mga lalaki na mag-isang grupo na lang kami at para masaya. Dala na rin ng masayang kwentuhan ay nagawa na rin ng mga lalaki na piliting uminom ang mga babae. Hindi nagtagal ay ako naman ang kanilang pinagdiskitahan. Ma'am naman, sige isang shot lang, para ka namang killjoy niyan. Sabi ng isang lalaki. Oo nga naman ma'am, minsan lang naman ito. Sabat naman ng isa. Ma'am sige, para na lang sa akin, birthday ko naman ngayon. Bugtong naman ni Lily na medyo may tama na rin. Wala na akong nagawa kundi paunlakan ng may birthday. Sige, pero isa lang ha. Paniniguro ko rin dahil may pasok pa ako kinabukasan. Kinuha ko ang isang baso ng gin na may kahalong pomelo na gin po kung tawagin ng mga kabataan. Ininom ko yon. Ngunit ang akala kong isang beses ay nadagdagan pa ng isa at isa pa at isa pa at isa pa ulit. Halos nakasabay na ako sa pag-iinuman ng mga estudyante ko. Maya-maya pa ay medyo nahihilo na ako at nagpasya na akong umuwi dahil baka madagdagan pa ang inom ko. Nagpaalam ako sa kanila at tumayo. Ngunit pagtayo ko ay parang hindi ko kayang ibalanse ang katawan ko at napatumba ako. Sumubsob ako sa kinauupuan ni Jeric. Ngunit nasalo niya ako. Ma'am, kaya niyo pa bang umuwi mag-isa? Tanong niya habang titig na titig siya sa akin. Mabuti pa, ihahatid na lang kita.
sambit niya at dahil medyo nakainom na rin ako, hindi ko nagawang tumanggi. Oo pare, ihatid mo na lang si ma'am. Mukhang hindi pa kasi sanay uminom yan, sabi ng kaibigan ni Jerry. Tena ma'am, ihatid na kita. Bulong niya sa akin at pinakabay niya ako sa balikat niya. Naramdaman ko na medyo dumikit ang gilid ng dibdib ko sa braso niya dahil sa posisyon namin. At dahil doon ay parang unti-unting nagiinit ang katawan ko sa tuwing sasagi ang dibdib ko sa kanya. Sinakay niya ako sa taxi. Sa loob ng taxi ay hindi ko mapigilan ang sarili ko. Nakahilig ang ulo ko sa balikat niya na kunwari akong natutulog. Kunwari ay nawala ako sa posisyon at dumulas ako papunta sa binti niya. Oops! Nagulat siya. Ngunit pinabayaan niya lang ako. Ngayon ay halos wala ng isang dangkal ang lapit ko sa ari niya. Ma'am? Ma'am? Panggigising niya sa akin. Ngunit nagpangga pa rin akong tulog. Nang hindi ko inaasahan, ay humawak siya sa balikat ko mula sa likod ko. Medyo nakikiliti ako dahil parang minamasahin niya ako. Nagulat na lang ako nang unti-unting gumapang ang kamay niya papunta sa dibdib ko. Mula sa likod ng sasakyan ay nilalamas niya ang dibdib ko. Lasing na rin ako sa mga oras na yon, kaya imbis na pigilan ko siya ay hinayaan ko na lang siyang ipagpatuloy ang ginagawa niya dahil medyo nasasarapan na rin ako. At maya-maya ay naramdaman ko na unti-unting tumitigas ang ari niya at ang laki niyon para sa isang high school. Dahil doon ay nasarapan na rin ako at nagbitiw ako ng isang mahinang ungol dahil baka marinig ng driver. At alam ko na narinig niya yon. Dahil pagkatapos niyon, bigla niya akong hinalikan sa tenga na nagpainit na sa akin. Unti-unti kong hinawakan ang ari niya mula sa labas ng kaniyang pantalon. Hinintay ko ang magiging reaksyon niya. Nagulat na lang ako nang bulungan niya ako. Galingan mo ha. Nakuha ko agad ang kaniyang ibig sabihin. Ngunit nagdalawang isip pa ako. Pinasok niya ang kamay niya sa loob ng gloves ko at muli ay nilamas ang dibdib ko. Parang gusto ko nang magbitiw ng malakas na ungol. Ngunit kung wala sana kami sa loob ng taxi dahil gusto ko ring masuklian ang sarap na ginagawa niya sa akin. Binaba ko ang zipper ng kanyang pantalon at inilabas ko ang kanyang napakalaking ari. Subo mo naman, bulong niya sa akin. Sabay halik sa tenga ko. Mainit ang hininga niya na nagpainit na rin sa akin. Kahit nahihiya ako, ay gusto ko na rin gamitin ang pagkakataon na yun para ipadama ko kay Jeric ang damdamin ko sa kanya. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Sinubo ko ang malaki niyang ari. Mahinang ungol niya, nasa loob ng bibig ko ang ari niya. Nagsimula na akong magtaas baba, pabilis ng pabilis. Dahil din siguro sa sarap na nararamdaman niya, ay gumapang ang isa niyang kamay papunta sa aking balakang at tinunton ang zipper sa gilid ng aking palda. Nung mabuksan niya yon, ay ipinasok niya ang kamay niya sa palda ko. Diretso sa hiyas ko ngayon ay basang-basa na. Halos hindi na ako makagawa ng ungol dahil nakapasok pa rin ang napakalaki niyang ari sa bibig ko. Kinikis-kis na naman ang isang daliri niya sa hiwa ko. At maya-maya pa ay pinasok niya ito ng konti at kinalikot ang loob. Napakasarap niyon. Parang ayaw ko nang matapos ang ginagawa niya sa akin. Dahil doon ay pinagbuti ko pa ang pagtsupa sa kanya. Hindi nagtagal ay nararamdaman ko na dinidiretso niya ang kanyang mga paa at nanginginig na ang kanyang mga binti. Mahaba, ngunit mahina niyang ungol. Alam ko, nalalabasan na siya, kaya hindi ko na pwedeng iluwa ang ari niya dahil baka tumalsik at magkalat sa loob ng taxi. Kahit hindi man sanay,
ay hinayaan ko siyang ilabas lahat ng katas niya sa loob ng bibig ko at idudura ko na lang sa labas ng bintana ng taxi. Ang daming katas ang lumabas sa kanya. Halos mapuno ang loob ng bibig ko. Medyo matamis ang katas ni Jeric at hindi naman ako masyadong nasuka. Kaya nilulun ko na lang lahat ng katas niya. Kahit sa dati kong boyfriend ay hindi ko yun nagawa. Ngayon ko lang nalasahan ang lasa ng katas ng isang lalaki. Tamang-tama naman biglang huminto ang taxi. Nakarating na pala kami sa tinitirhan ko. "Ma'am, nandito na po tayo," sabi ng driver habang nakatingin sa rear mirror. Marahang hinugot ni Jeric ang kamay niya mula sa hiyas ko para hindi makahalata ang driver. "Eto, manong ang bayad. Salamat po." Nang makababa na kami ay parang wala nang nangyari at hindi namin pinag-usapan yun. Magpapaalam na sana siya, ngunit bitin ako sa ginawa niya kanina. Naisip ko, dala na rin ng kalasingan, bigla ko siyang hinawakan sa kamay at sinaladkad sa loob ng apartment ko. "Ako lang mag-isa dito, huwag kang mag-alala," sabi ko sa kanya habang binubuksan ko ang pinto. "Dito ka na lang matulog." Hindi na siya nagsalita dahil kuha na niya ang gusto kong mangyari. Ninitian niya ako at sinabing, "Kaya mo pa ba?" Tinitigan ko siya. Namumungay ang kanyang mga mata. Ngumiti rin ako at nagsabing, "Ako?" Ang tanong siguro kung kaya mo pa. "Well, there is only one way to find out," sagot niya habang nangaakit ang mga mata. Pagpasok pa lang ay isinara na niya ang pinto at niyakap ako mula sa likod. Hinimas niya ang mga dibdib ko at sinabing, "At last, masasolo rin kita sa wakas. Matagal na rin kitang pinagpapantasyahan." Hindi na ako nagsalita pa dahil gusto ko nang malaman ang susunod niyang gagawin. Pinaharap niya ako sa kanya, sabay siil ng halik. Lumaban din ako. Nilabas niya ng bahagya ang dila niya at ako rin. Nag-iskrimahan ang mga dila namin. Tinanggal niya ang butones ng aking blouse at hinubad ito kasunod ang aking bra. Alam kong hindi kalakihan ang dibdib ko pero mabilog ito at tayong-tayo. Nakita kong medyo lumaki ang mata niya nang makita niya ito. Halos napahanga siya sa nakita. Hinaplos niya ang kaliwang dibdib ko habang sinipsip niya ang kabila. Parang galit na galit siya sa pinkish na kulay kong dibdib dahil halos kagatin niya yun. Nagpalipat-lipat siya sa magkabila. Malakas kong ungol dahil sa sensasyong nararamdaman. Maya-maya, hinubad rin niya ang aking slacks at panty. Halos lumawa naman ang kanyang mga mata nang makita ang mapula-pula kong hiyas na may manipis na buhok. Titig na titig siya rito. "Hindi ka pa ba nagugutom?" Tukso ko sa kanya na may dalang panunokso. Ganon ha? Sinungga ba niya ito at kinain? Ang sarap niyang ginagawa mo." Halos maputol ang hininga ko sa sarap na nararamdaman sa pagkain niya sa hiyas ko. Maya-maya pa may namuo sa puson ko na alam kong anumang oras isasabog ito. "Ayan na ako. Huwag mong tigilan. Sarap." Hindi ko na napigilan at sumabog na ako. Alam kong marami ang inilabas kong katas dahil sa sobrang sarap. Si Jeric naman ay parang humihigop ng sabaw sa sobrang dami ng katas ko. Halos tumirik ang mga mata ko sa sobrang sarap. Maya-maya pa ay itinigil na niya ang ginagawa. Nagubad siya ng damit at dumapa sa akin. Napaliyad ako nang maramdaman kong sumagi sa hiyas ko ang malaki niyang ari. Hinalikan niya ako sa labi. Mabango ang hininga niya. Lumaban din ako ng halikan sa kanya. Bata pa siya pero parang madami na siyang karanasan sa sex. Halatang eksperto na siya dito. Gumapang ang halik niya sa aking leeg. Dahil doon ay parang nag-init ulit ako.
Mm. Simula na naman ang ungol ko. Ang sarap mo talaga, ma'am, sabi niya. Nagsimula niyang ikiskis ang ari niya sa hiyas ko. Napakasarap niyon. Halos mabaliw ako sa ginagawa niya sa akin. Ipasok mo, please. Sambit ko sa kanya. L na ako ng mga oras na yun. Itinutok niya sa hiyas ko ang ari niya at dahan-dahang ibinaon. Ang laki talaga ng ari niya. Kalahati pa lang ang nakapasok, pakiramdam ko ay punong-puno na ang loob ng hiyas ko. Hinugot niya ng konti, pagtapos ay kumadyot siya. Walang patid na hugot baon ang ginawa niya. Ang sarap talaga. Halos mapasigaw na ako sa sarap na nararamdaman. Man, hayop ka talaga. Ang sarap tirahin ng hiyas mo. Ang sikip mo. Nagsimula na siyang umindayog. Sige pa. Tirahin mo pa ako. Ungol ko na animoy parang walang pakialam. Kahit ako isang guro at estudyante ko pa mismo ang tumitira sa akin. Ang L mo talaga, ma'am. Ungol rin niya habang pabilis na pabilis ang pagtira niya sa akin. Halos lumagapak ang katawan namin sa tuwing magtatama sa lakas ng pagtira niya. Halos 2 minuto pa lang niya akong tinitira ay naramdaman ko nang lalabasan na ako. Malapit na ako. Sige, wag kang titigil ha. Pagmamakaawa ko pa sa kanya at sinunod niya naman ito. Ayan na ako. Tumagas ang kata sa hiyas ko dahil sa dami. Halos maputol muli ang hininga ko. Dahil kahit nilabasan na ako, ay mabilis pa rin ang pag-indayog niya sa ibabaw ko. Maya-maya pa ay, ayan na naman ako. At nilabasan ulit ako sa pangatlong pagkakataon. Eto na rin ako. Sambit na malapit na siyang labasan. Isang napakaraing kadyot at nilabasan siya sa loob ko. Ramdam na ramdam ko ang init ng katas niya nang ang iba ay umapaw pa sa hiyas ko. Naghalo ang katas niya at katas ko. Tumihaya siya sa tabi ko. Para kaming hingal na hingal. Akala ko ay doon na matatapos ang pagtatalik namin. Ngunit mali ako. Tinira niya ulit ako ng isa pang beses. Pagkatapos noon ay nagpahinga lang siya ng 1 oras. Tapos ay tinira na naman niya. Sa madaling salita, ay hindi niya ako tinigilan hanggang umaga. Hindi ako makapaniwala sa nangyari. Dahil ang simpleng pagmamalasakit ni Jeric na ihatid ako sa bahay, hindi lang pala sa bahay niya ako ihatid, kundi inihatid niya rin ako sa langit.